Hello guys, kumusta po kayong lahat? Ako po si Harry ng Pinoy Nomads. So ako po isang nurse na kasalukuyan po nag-work dito sa California. Kasama ko po yung aking misis at may dalawa kong anak. Katulad ng karamihan sa atin guys, ay trabaho, pamilya at social media yung araw-araw na hinaharap sa buhay. So alam nyo yung pakiramdam na parang parating puno yung isip mo. Parang kahit wala ka pang ginagawa, pagod ka na agad. Marami sa atin yung nakaka-experience ng ganun. Madalas guys, pagkagaling ko ng duty, so instead na magpahinga or makipagkwentuhan kay misis tungkol sa nangyari sa trabaho, madalas cellphone ka agad yung hawak tapos scroll ng napakadaming oras sa social media. So kaya isang araw guys, sabi ko sa sarili ko parang kailangan ko na yatang magpahinga. Hindi lang physically kundi yung digitally na din, no? Kasi nga sobrang exposure sa social media, halos araw-araw yun, no? Kaya yun, sinimulan ko yung social media detox na tinatawag. So guys, bakit ko ginawa yung social media detox? So kasi alam nyo, minsan hindi natin napapansin na yung social media, kahit syempre maganda din naman siya, marami ka ring mga benepisyo, no? Benefits. Most especially communication, lalong-lalo na nandito tayo sa abroad, kung yung pamilya natin nasa Pilipinas or sa ibang bansa, mas easier yung communication kaysa dati, di ba? Telepono na landline, tatawag ka ng overseas, tapos yung iba telegrama lang, di ba? Nung matagal na panahon na. So pero ngayon ang bilis na ng technology, pero kadalasan na-abuse tayo. Tapos, itong social media, or na-abuse natin, no? Kasi ang social media is a tool, no? Nasa sayo kung paano mo siya gagamitin. Pero kasi ang social media is a highly addictive apparatus, no? Or tool. So, kasi billions of dollars pala yung ginagastos dyan, guys, no? Ng mga engineers. Parang, sabi nga nila, ano daw yung gumagawa ng mga social media na to, ng mga apps, ay inaano nila, no, yung parang ginagaya nila yung mga sa casino. Bakit highly addictive yung casino? Maraming nalululong sa casino hanggang yung iba, di ba, naubos yung kabuhayan nila, nababaliw, nagpapakamatay, nagsusuicide, di ba, or namamaril na lang basta-basta kasi natatalo sa sugal, di ba? Kasi hindi na nila maano yung addiction eh. Hindi nila maitigil, no, kahit talagang baon na baon, sira na yung pamilya nila. So, sabi nila yung mga engineers daw nitong social media, gumagawa sila ng apps na to para ma-addict tayo, no? Which is totoo, no? Parang ngayon ang hirap nang mabuhay ng walang social media. So, in return, akala natin na na-entertain tayo, natututo tayo, pero ang daming stress na pumapasok sa isip natin, no. Nagkakaroon tayo ng too much information, information overload, no, kasi yung brain natin yung capacity ng brain natin hindi niya kayang i-process lahat ng information na binibigay ng sa atin ng social media. Kaya napagdesisyonan kong itigil na siya, no. At hindi lang ako, marami ng mga napapanood ako na nagbibigay ng testimony na ang laki ng impact or improvement sa social at mental well-being nila, relationships, ganyan, spiritual, mula nung itinigil nila yung social media nila, guys. So yun, habang nagre-reflect ako, na realize ko, guys, na hindi rin naman tayo tinawag at ginawa ni Lord para mag-compare ng buhay natin sa ibang tao, which is yun ang nakikita natin sa social media. Nakikita mo yung mga achievements ng mga kaklase mo nung elementary, high school, college, ganyan, di ba? Yung iba madalas nagta-travel, pero ang goal mo na lang para may maipost ka, di ba? Kakain sa restaurants, Starbucks, magkakape, ganyan. Kahit sa mga Christians, kunyari magdi-devotion, tapos pipicturean yung devotional, yung Bible, tapos isipopost sa social media. Pinopost para masabi na spiritual tayo, pero hindi naman. So, pakitang lang,
para sa social media content. So, alam naman ni God kung ano yung relationship natin sa Kanya. So, hindi natin siya pwedeng dayain. In the end, parang instead na ma-entertain ka, ma-relax ka, na-stress ka, na-toxic ka. At by the way guys, may temporary satisfaction, no? Parang nagre-release ng mga good hormones yung ano natin, no? Yung katawan natin pag may mga nagla-like sa atin, parang feeling mo, di ba, likeable ka. Pero ang totoo, ano lang yun, superficial and napaka saglit lang na satisfaction. Mamaya-maya magbababa na ulit yung mga hormones na yun sa katawan mo, and then depressed ka na naman. So, tapos yung pressure na makapag-post ka ulit para may magkiklik, may magko-comment, wow, ganda. Kasi puro ganun, di ba? Kaplastika, no? Na-realize ko nga guys, nung ilang buwan na akong, walang social media. Akala mo, dami mong friends. Ako parang mayroon akong 6,000 friends sa Facebook. Nung nag-deactivate ako ng social media, kahit mga pamilya ko nga, hindi nila alam na nag-deactivate ako. Parang napapaniwala mo yung sarili mo na sikat ka, ganyan. Maraming nag-admire sa'yo, di ba? Importante ka sa ibang tao, pero subukan yung mag-delete ng social media. So tingnan nyo, hindi nila mapapansin kasi ang mga tao sa social media preoccupied yan sa sarili nila, no? So they don't care about you. Ang totoo, ikaw lang, tsaka si God, tsaka yung immediate family mo. For example, bukan nyo guys mag-deactivate. So malalaman nyo yung maintindihan nyo yung sinasabi ko. Tapos na-realize ko at natanong ko yung sarili ko kung kailan ba ako huling nagpahinga talaga, no? Parang wala akong matandaan. Simula nung ma-addict ako sa social media ay parang laging tuliro na yung isip ko guys. So kaya napagdesisyonan ko talaga na kailangan ko munang mag-quit at stop yung social media sa buhay ko, which is nagawa ko naman siya, no? Parang dati kala ko ang hirap mabuhay, no, sa panahon ngayon, sa generation ngayon. Pag wala kang social media, behind ka. Hindi rin naman. Masaya pa rin naman ako sa buhay ko. Wala naman ako nami-miss out. So, ano lang 'yon, yung false reality na kala mo mabibehind ka. Hindi. Marami sa social media ay fake. So, kaya wag tayong masyadong magpa-apekto dun. So, kung gusto nyong mag-quit talagang, for your peace of mind, I encourage you to quit social media. So guys, paano ko sinimulan yung social media detox na tinatawag? So, unang-una, nag-deactivate ako sa mga social media accounts ko. Meron akong Facebook and IG, Instagram. So, hindi ko siya dinelete totally, no? Hanggang ngayon, hindi ko pa siya dinidelete, nag-deactivate lang ako. Ilang buwan na nakakalipas, siguro may 4 or 6 months na, 4 or 5 to 6 siguro. So, yung una, medyo hinahanap-hanap mo siya. Pero katagalan, hindi mo na rin siya namimiss. Hindi ko na rin siya ino-open ngayon. Pwede ko na nga siyang i-delete totally. Pero kasi sayang. Ang importante, hindi ako nag-o-open. Tsaka, nabuhay ako na wala siya. Totally pahinga sa social media, and then sinubukan ko i-divert yung oras at attention ko sa pagbabasa, no? So, Bible reading, daily devotionals, nakikinig ako ng mga preaching. Tapos kami ni Mrs. nag-start na ulit kaming mag-exercise, no? Nag-walking kami, no? Almost every day dito sa neighborhood namin. Tapos nagbabike na rin ako. Nakapag-mow ako ng grass sa church, no? Naging involved ako doon. Tapos may men's fellowship kami sa church. Tapos yun, kami na misis, sumali na rin kami sa choir. May mga 1 taon na yata. So yun yung ginagawa namin ngayon. Tapos nakapag-motor na rin ako. Bumili ako ng motor 2 years ago. Wala pa siyang 2,000 miles kasi hindi ko nga siya nagagamit dahil wala akong time. So pero ngayon nakakapag-motor na. At yun, sobrang enjoy kasi sayang yung motor, and so nakaka-relax kasi mag-motor guys. Aywan ko kung ganyan yung nyo. Dito lang naman, malapit lang yung mga pinupuntahan ko. So nakaka-enjoy mag-motor ulit. Tapos guys, madalas nakakapagkwentuhan na rin kami ni Mrs. So may time na kami sa isa't isa, nagro-road trip, ganyan-ganyan. Tapos yung mga bata, nagkaroon na rin ako ng time sa kanila. Mas sa ilang araw pa lang noon, naramdaman ko yung
yung peace, yung payapa na ulit yung isip ko, hindi na tuliro. Unti-unti guys, hindi ko na rin hinahanap yung social media. So ano-ano yung mga natutunan ko nung mag-social media detox ako? So unang-una, presence is more important than posting. So na-realize ko na hindi mo talaga kailangang i-post lahat, no, i-share lahat sa buong mundo, no, sa lahat ng may access ng social media, yung lahat ng bagay sa buhay mo, no. So mas masaya pa din yung mayroon kang privacy na tinatawag, no. Hindi lahat, minsan mas marami pang alam yung ibang tao sa iyo eh. Which is sa panahon ngayon dapat hindi mo i-sinishare yung maraming bagay, lalo na yung mga private life mo. Kami ni Mrs. may quality time kami sa mga bata namin, sa isa't isa. Mas okay yung relationship. Tapos may quiet time na rin ako kay Lord ngayon, unlike before. Talagang laging nagmamadali, laging addictive nga sa phone. So ngayon kaya kong mawala yung phone ng 10, 12, 16 hours. So kahit na hindi ako tumitingin sa phone. So dati hindi ko kaya, kahit saglit lang, 5 minutes, 10 minutes, parang kailangan kong check yung phone ko. Marami sa atin sigurong ganyan. So presence is more important than posting. So pangalawa guys, comparison kills contentment talaga. So pag kino-compare mo yung sarili mo lagi sa iba, nawawala yung contentment. So personally, habang nakatingin kasi ako sa buhay ng iba sa social media, for example, nakakalimutan kong i-appreciate yung mga blessings, napakaraming blessings na binigay ni Lord sa buhay ko, sa buhay naming pamilya. So mayroon akong magandang trabaho, buo yung pamilya ko, andyan si Mrs., mga bata. Mayroon akong good health, wala akong sakit. May kinakain, may damit, may tinitirahan na magandang bahay. So kahit maliit lang, 'di ba? So tapos may sasakyan, kahit paano yung mga bagay na mga dreams ko before binigay ni Lord, no. Pero dati halos hindi ko na-appreciate 'yun, 'di ba? So ngayon mas na-appreciate ko na. So sabi nga nila, count your blessings, name them one by one. So yun yung secret ng contentment, yung wag mo i-compare yung sarili mo sa iba at i-count mo yung blessings mo. So lahat ngayon tinatry kong bilangin yung blessings. So and lagi akong grateful, thankful sa mga biyayang ito kay Lord. Thirdly, pangatlong bagay ay God wants us to rest, di ba? So, sabi ni Jesus, so kung pagod ka na, for example, katulad ko, naapagod. Sabi niya sa Matthew 11:28, "Come unto me, those who are tired and heavy laden, and I will give you rest." So, kung pagod ka na sa mundo ng social media, ay itigil mo siya and magkaroon ka ng quiet time at magkaroon ka ng time kay God, no? Para magkaroon ka ng kapahingahan and magkaroon ka ng katahimikan. So peace of mind. So lalong-lalo sa mga healthcare workers, no, na katulad ko sa hospital or kung saan man kayong unit nagwo-work, araw-araw katoksikan na yung hinaharap natin, di ba? Dagdag pa yung social media. So kung katulad mo ako, ay why not na tumigil ka na rin muna or mag-social detox ka muna, no? Kahit isang araw lang, guys. I'm sure magkakaroon ka ng peace. So yun lang. Thank you so much. Bye, guys.